Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa ninyo dito, di sana'y malao na silang nagdamit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na araw, ako po ay sumasama sa ating Dalaw Nazareno, sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Pampanga. At tuwing ako'y sumasama sa ating poong Nazareno, sinasabi ko sa mga tao na natitiyak ko at sa aking munting karanasan sa 2 taon dito sa Quiapo, na pag dumadalaw ang poong Nazareno, sabi ko nga ho ay bumabaha. Hindi bumabaha ng tubig, kundi bumabaha ng biyaya, himala at pagpapala sa mga taong taimtim at tapat na tumatawag sa Kanya. At napansin ko nga nitong muling araw, pagkatapos ng dalaw ko sa isang lugar, may magde-text sa akin at sabihin, "Father, tama po yung sinabi ninyo." Isang araw, yung sa Bulacan na pinanggalingan ko, sabi, "Tunay nga pong, Father, na hindi niya tayo pinababayaan." At ako'y nagpapasalamat. Kaya sabi niya, "Father, pwede bang sa Biyernes na magmisa ka, ilatag mo sa pong Nazareno ang aming pasasalamat dahil talagang siya'y puno ng awa at abag." At nung isang araw naman sa Nueva Ecija, gayon din. Kaya nga, nandito tayong lahat sapagkat tiwalang-tiwala tayo na hindi niya tayo bibiguin. Buong-buo ang ating loob na punong-puno siya rin ng pagmamalasakit sa atin. Amen? Ang naniniwala na hindi tayo bibiguin ng poong Nazareno,
itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At upang lalo tayong makatugon sa Kanya, sabi nga niya sa Ebanghelyo ngayon, nung para bagang pinapagalitan niya yung Corazin at Bethsaida, sabi niya, kung ito'y nangyari sa Tiro at Sidon, di sana'y nagdamit na sila ng sako at naupo sa abo. Siguro kung gagawin natin yon, magdamit ng sako at umupo sa abo. Yun daw ang sabi ni Jesus Nazareno, isa sa tumpak na pagtugon sa Kanya. Pero hindi nyo kailangan pumunta rito sa Quiapo na nagsusuot ng sako o magbudbud ng abo o umupo sa abo. Ano ba ibig sabihin daw po nun na magdamit ng sako at umupo sa abo? Magdamit ng sako. Pag nagdamit daw ng sako nung panahon ng ating Panginoon, ito'y tanda ng pagtatakwil ng mga makamundong kaginhawahan. Kaya nga sako ang sinusuot, hindi mga mamahaling damit, hindi yung mga mararangya at magagara, sapagkat kinikilala kung talaga raw si Jesus ang iyong Panginoon, siya ang tunay na kayamanan, hindi ang kayamanan ng mundong ito. At sabi nga raw po, yung damit na sako, walang bulsa. Dahil ibig sabihin daw nun, hindi yung sinisilid mo sa bulsa mo, hindi yung nilalaman mo sa sarili mo, ang tunay na kayamanan. Sabi nga, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isa sa pinakadakilang santo sa simbahan. At kilala siya sa pagiging dukha. Kaya natitiyak ko si San Francisco ng Assisi nagsusuot ng sako. Kaya doon sa simbahan niya sa Assisi, meron doon pinapakita yung mga suot niya nung panahon niya. Mga sako bilang tanda ng penitensya. Magsuot ka nga ng sako, parang ang katikati nun, ang init. Pero yun ang sinusuot noong unang panahon dahil nga gustong ipakilala na hindi ang kaginawahan ng mundong ito ang siyang sasalba sa atin. Kaya nga walang bulsa, hindi yung isisilid mo ang tatanggapin mo. Sabi nga ni San Francisco ng Assisi, pag dumating ang panahon na tayo'y kakatok at papanhik sa langit, ang dadalhin natin, kung gusto raw nating makapasok, ang madadala lang daw sa langit, hindi yung tinanggap natin, kung hindi yung ibinigay natin. Tandaan nyo raw po yun. Kung gusto nyong pumasok sa langit, ang siguraduhin nyong marami nyong madadala ay hindi yung tinanggap mo, kung hindi yung ibinigay mo. Ano mas marami sa iyo ngayon sa buhay? Yung tinanggap mo o yung ibinigay mo? Baka tanggap ka lang ng tanggap. Hindi ka marunong magbigay. Kabig ka ng kabig. Sahod ka ng sahod. Pero hindi ka naman marunong magbahagi. Kaya nga si San Francisco ng Assisi, halos sako na lang ang suot. Dahil lahat ng mayroon siya, ibinabahagi niya sa kanyang kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya nga, kung talaga raw si Jesus Nazareno ang ating Panginoon, tayo'y bukas palad. Tayo'y may malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Hindi kayamanan ng mundong ito ang dapat nating ipunin, kundi yung pag-ibig, pagmamalasakit at paglilingkod sa ating kapwa. At bukod sa
suot ng sako, sabi ni Jesus Nazareno, nauupo sa abo. Abo. Ano ba yung abo? Alam natin, kapag natupok ang isang bagay, ang natitira lang ay abo. Kaya nga, pag Miyerkules de Ceniza, Miyerkules ng abo, di po ba nagbubudbud tayo, nagpapahid tayo ng abo? Pinapaalala sa atin, nagsimula tayo sa abo, babalik tayo sa abo. Tandaan daw po natin yun. Nagsimula tayo sa abo, babalik tayo sa abo. Kaya nga, yun daw ang mahalagang pagtugon. Pag naaalala natin ng abo, siguro nga hindi naman kailangang araw-araw may abo tayo sa ulo. Pero araw-araw alalahanin natin ang lahat ng ito matutupok din. Kung sa mga panahon na ngayon, ang daming mga tao ngayon nagbabakbakan diyan sa labas, nagbabangayan, nag-aaway, nagsisiraan, nag-aagawan sa kapangyarihan. Mga kapatid, iba tayo dito sa loob ng simbahan. Tandaan natin, hindi natin kailangan pag-awayan yan sapagkat matutupok din yan. Mawawala din lahat ng kapangyarihan na yan. Huwag natin sayangin ang ating panahon. Kung sa labas, inuubos nila ang oras nila, halos magpatayan para sa kapangyarihan. At aminin naman natin, para din yan sa pera, kayamanan at impluensya. Ang tunay na deboto, hindi tayo katulad ng mundo sa labas. Dahil alam natin, kahit na 10, 20, 30 taon ka, magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan, matutupok pa rin yan. Mawawala pa rin yan. Kaya, huwag tayong tumulad sa labas. Mag-aaway para sa kapangyarihan sapagkat kung tunay tayong deboto ni Jesus Nazareno, alam natin, lahat yan magiging abo. Doon tayo sa pangmatagalan. Doon tayo sa talagang hindi mawawala. Ang karunungan, ang kalooban, at biyaya ng Diyos. Yun ang ating asamin. Yun ang pagbuhusan natin ng oras. Ang kabanalan at kabutihan ng Diyos. Dahil nakakalungkot mga kapatid, pag dumating ang panahon, matatanda na tayong lahat, mahihina na tayong lahat, doon lang tayo magigising. Ay, walang kwenta pala ang lahat ng pinagpaguran ko. Inaway ko pa yung kapatid ko, inaway ko pa yung magulang ko, nagkagalit pa kaming magkakaibigan, para lang pala sa ganito, para lang sa kapangyarihan. Huwag kayong mag-aaway dahil lang magkaiba kayo ng kakampi. Huwag niyo pong sayangin ang inyong ugnayan dahil magkakaiba kayo ng sinusunod. Sisirain niyo ang pamilya ninyo. Sisirain niyo yung dangal ninyo. Sisirain niyo yung kapanatagan sa buhay niyo. Huwag mga kapatid, abol lang lahat yan. Baka yung mga kinakampihan nyo, tayo nag-away na, pagkatapos ng eleksyon sila magkakasundo na, tayo magkaaway pa rin. Nakakalungkot yun. Yung pinagbuhusan mo ng lakas, nangutang ka pa, nakipag-away ka ba, sa bandang huli yung pinanigan mo. Ay sarap-sarap ng buhay, ikaw naiwang ka sa kangkungan. Sayang, abo lang lahat pala yan. Pero kay Jesus Nazareno, walang talo. Kay Jesus Nazareno, walang kailangan pag-awayan. Kay Jesus Nazareno, lahat yan abo lang. Sapagkat sa Kanya, magtatagal ang lahat. Sapagkat Siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya nga sabi ni Job, sabi ng Diyos kay Job sa unang pagbasa, Job, alam mo ba ang nangyayari sa langit? Alam mo ba ang nangyayari sa ilalim ng dagat? Alam mo ba ang nangyayari sa kaloob-looban ng puso ng mga tao? Hindi.
Kaya huwag ka kagad magmarunong. Huwag mong isipin, alam mo ang lahat, sapagkat tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Kaya't magtiwala ka sa akin, sabi ng Diyos kay Job. Oo, siguro nga nagdurusa ka ngayon. Pero sasabihin siguro sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng talagang pagdurusa? Naranasan ko yun. Pakiramdam mo ba ngayon, dapang-dapa, nag-iisa? Sasabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, mas alam ko yan. Naranasan ko yan. Panginoon, pinagkaisahan po ako, nilaglag ako ng marami. Nasayang lang lahat ng mabuti kong ginawa dahil mga walang utang na loob. Sasabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, alam ko yan lalo na yan. Ang dami kong tinulungan, pero nung huli, pinapako pa rin nila ako. Alam niya lahat yan. Kaya kung meron mang dapat tayong kampihan, paniwalaan at sundan, walang iba kung hindi ang Poong Nazareno, sapagkat siya ang mas nakakaalam ng tunay nating kailangan sa buhay. Kaya nga't ialay natin sa Kanya ang mga sako at abo ng ating buhay. Ang pagbibigay ng sarili, ang pagtatakwil sa masama, ang pagkilala na ang lahat ng dito sa mundo matatapos din, matutupok din, mauubos din. Siya lamang ang mananatili. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami sapagkat higit sa lahat, kinikilala namin kayo po ang may alam ng lahat. Kayo po ang nakaranas ng lahat maliban sa kasalanan. Kaya nga't kung meron kaming dapat pakinggan, paniwalaan at sundan, kayo po yun. Patawad po kung kami nabubulagan ng kinang ng mundo. Kung minsan napapasayaw kami sa mundo, kaya nga't minsan nag-aaway-away kami, nagkakawatak-watak kami, at napapaniwala kami na ang inaalok ng mundo ang kasagutan sa aming hinahanap sa buhay. Ipaalala niyo po sa amin lagi, mauubos din ito, maglalaho din ito. Hindi ang aming tinanggap, kung hindi ang aming ibinahagi, ang aming dadalhin sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.